Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, dadako na tayo sa isa sa mga pinaka-exciting topics ng ating course, ang Chapter 10, Creating a Positive School Culture. Alam niyo ba, ang school culture ang nagsisilbing personality o pagkakakilanlan ng isang paaralan. Hindi lang ito tungkol sa ganda ng building, kundi sa pakiramdam at ugali ng mga taong nasa loob nito. Excited na akong talakayin ito kasama kayo. Bago tayo dumako sa discussion, tingnan muna natin ang ating mga goals. Sa pagtatapos ng lesson na ito, sana ay kaya nyo nang maipaliwanag kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng school culture. Pag-uusapan din natin kung paano nito direktang naaapektuhan ang pag-aaral ng mga bata. At syempre, ang pinaka-importante, ano ba ang pwede ninyong maitulong para makabuo ng isang positive culture balang araw sa inyong magiging school? Bakit ba natin kailangang pag-usapan ang school culture? Kasi class, school culture matters. Malaki ang impluwensya nito sa kung gaano kahusay mag-perform ang mga learners. Tandaan ninyo, ang school culture ay gawa nating lahat. Mula sa school heads, teachers, hanggang sa komunidad. Pwede itong maging positive na nakatutulong sa pag-aaral o negative na nagiging sagabal. Kaya naman, bilang mga future educators, layunin nating laging mag-strive para sa isang positive culture. Para sa ating activity, gusto kong mag-reflect muna kayo. Isipin nyo ang inyong mga naging paaralan kung saan kayo nag-aral ng elementary at high school noon. Ano ang mga nakasanayan nyo doon? May mga tradisyon ba kayo na hanggang ngayon ay naaalala nyo pa rin? Ang mga rituals o simpleng gawi na paulit-ulit natin ginagawa ay bahagi na ng pagbuo ng kultura. Isulat ninyo ang inyong mga thoughts habang binabagtas natin ang susunod na mga bahagi. Ngayon naman, tingnan natin ang listahan ng mga norms of school culture. Makikita nyo rito ang mga mahalagang konsepto gaya ng high expectations, honest and open communication, tangible support at protection of what is important. Ito ay overview pa lamang. Hindi muna natin sila iisa-isahin ng malalim sa slide na ito dahil ang bawat isa sa mga norms na nakalista rito ay hihimayin at tatalakayin natin ng mas detalyado sa mga susunod nating slides. Ito ang magsisilbing roadmap natin para sa mga susunod na bahagi ng ating discussion. Ngayon, bigyan natin ng malinaw na definisyon ang school culture. Ayon kay Shine, 1985, ang school culture ay isa sa mga pinakakomplikado at pinaka-importanting konsepto sa edukasyon. Ito ay tumutukoy sa mga beliefs, perceptions, relationships, attitudes at mga written at unwritten rules na humuhubog at nag-iimpluwensya sa bawat aspeto ng kung paano gumagana o tumatakbo ang isang paaralan. Sa pagpapatuloy, ayon kay Spacey, ang school culture ay binubuo ng mga norms at shared experiences na unti-unting nabubuo sa kasaysayan ng paaralan. Binigyang diin din ni Scott at Marzano, 2014, na ang kulturang ito ay mas pinapatatag ng mga expectations at traditions kabilang na ang lahat mula sa dress codes at discipline systems hanggang sa mga celebrations of achievement. Bukod dito, ayon kay Sophia, 1985, maaari itong mailarawan bilang character ng paaralan na nagbibigay ng mga katangiang higit pa sa struktura, resources at practices nito. Ang kulturang ito ay nabubuo sa pamamagitan ng everyday business of school life, kung saan ang paraan ng pagpapatakbo ng mga gawain ang siyang humuhubog at sumasalamin sa tunay na kultura ng paaralan. Ngayon naman ay tatalakay natin ang culture as a social construct. Ang culture ay isang social construct at hindi isang genetic construct. Ibig sabihin, ang school culture ay hindi natin namamana o naipapasa sa pamamagitan ng genes. Sa halip, ito ay isang bagay na tayo mismo ang lumilikha at humuhubog. Ito ay hinuhubog ng lahat ng mga bagay na nakikita, naririnig, nararamdaman at nakakasalamuha ng mga tao sa loob ng paaralan. Ito ay kolektibong likha ng school head, mga guro, magulang, non-teaching staff, mga estudyante at ng buong komunidad. Ngayon naman, ating himayin ang pagkakaiba ng school climate at school culture.
Ang school climate ay nakikita sa mga attitudes at behaviors ng school staff, pati na rin sa epekto ng paaralan sa mga estudyante. Sinasalamin din ito ang araw-araw na pakikipag-ugnayan o interactions sa pagitan ng staff, administrasyon, faculty, mga estudyante at maging sa labas ng komunidad. Sa kabilang banda, ang school culture ay tumutukoy sa mas malalim na antas ng refleksyon ng mga shared values, beliefs at traditions sa pagitan ng staff at mga miyembro. Kasama rin dito ang paraan kung paano nagtutulungan ang bawat miyembro ng staff o the way staff members work together sa loob ng organisasyon. Pag-usapan naman natin ang the role of school culture in learning. Mahalaga ang school culture dahil kinukumpirma ng mga pananaliksik ang mahalagang papel nito sa tagumpay ng isang paaralan. Ang school culture ay maaaring maging positive, negative o toxic. Ang isang positive school culture ay nagtataguyod ng improvement, collaborative decision-making, professional development, pati na rin ang pagkatuto ng mga staff at mga estudyante. Sa kabilang banda, ang isang negative culture ay nagbubunga naman ng kabaliktaran ng mga positibong aspetong ito. Pag-usapan natin ang collegiality, ang unang element ng positive culture. Hindi lang ito basta pagiging magkaibigan sa trabaho. Ang collegiality ay ang pagtutulungan ng mga teachers, nagsishare sila ng lesson plans, nag-observe sa klase ng isa't isa para matuto, at bukas sa tapat na communication. Sa madaling salita, walang competition dito. Ang mindset natin ay kapag naging mas magaling kang teacher, mas gagaling din ang ating mga estudyante. We grow together as professionals. Susunod ay ang experimentation. Sa isang positive culture, hindi takot ang mga teachers sa sumubok ng mga bagong paraan ng pagtuturo. Hindi tayo nakakulong sa ganito na kami noon pa. Kung may bagong teaching strategy na pwedeng makatulong sa mga bata, go tayo. It's all about reaching out to the knowledge base at pagiging creative. Kapag nag-experiment tayo, ipinapakita natin na ang school ay buhay at laging nag-a-adapt sa pagbabago. Dito naman tayo sa high expectations. Napaka-importante nito, class. Ito yung paniniwala ng bawat estudyante, anuman ang kanilang background o kakayahan, ay kayang matuto at magtagumpay. Pero hindi lang ito para sa mga bata. Pati sa mga teachers at staff, mataas din ang expectation natin. Hindi tayo settle sa pwede na. Ang positive culture ay laging nagpupush sa atin na ibigay ang ating best dahil naniniwala tayo sa potensyal ng bawat isa. Ang pang-apat ay ang trust and confidence. Ito ang glue na nagdidikit sa buong organisasyon. Kapag may tiwala ang mga magulang sa teachers at ang mga teachers sa principal, nagiging maayos ang takbo ng school. Hindi tayo kailangang bantayan bawat galaw dahil alam nating bawat isa ay tapat sa kanilang tungkulin. Ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng consistency at magpapakita na I have your back, lalo na sa panahon ng problema. Dumako tayo sa ikalima, tangible support. Hindi sapat na verbal lang ang suporta. Kailangan itong makita sa gawa. Kasama rito ang pagbibigay ng resources, pag-aalaga sa welfare ng mga tao, at ang pagse-celebrate ng maliit at malalaking tagumpay. Reaching out to the knowledge base. Bilang mga teachers, hindi pwedeng huminto tayo sa kung ano lang ang natutunan natin sa college. Ang isang positive culture ay nag-i-encourage sa atin na laging humanap ng bagong kaalaman mula sa research, professional books, or seminars. Ibig sabihin, lagi tayong updated sa mga best practices sa pagtuturo para masiguro nating ang pinaka-epektibong paraan ang naibibigay natin sa ating mga estudyante. Appreciation and recognition. Napaka-importante na nararamdaman ng bawat teacher at student na valued sila. Sa school na may magandang kultura, hindi nakakalimot ang mga tao na magpasalamat at magbigay ng papuri sa mga nakakamit na tagumpay, maliit man o malaki. Ang simpleng pagkilala sa effort ng isang tao ay nagpapataas ng moral at nag-i-inspire sa lahat na lalong pagbutihin ang kanilang trabaho. Caring, celebration, and humor. Ang paaralan ay hindi dapat maging isang malungkot na lugar. Kailangan ang tunay na pagkalinga sa bawat isa. Ipinagdiriwang natin ang mga milestones gaya ng birthdays o success ng school programs. At syempre,
Huwag nating kalimutan ang humor o pagtawa. Ang saya at tawa sa loob ng school ay nakakatulong para mabawasan ang stress at mas mapatibay ang samahan ng buong school community. Involvement in decision making. Sa isang positive culture, ang mga desisyon ay hindi lang top-down. Mahalaga na kasali ang mga teachers, staff at maging ang mga stakeholders sa pagpaplano para sa school. Kapag involved ang lahat, mas nagkakaroon sila ng sense of ownership at mas nagiging committed silang tuparin ang mga goals dahil narinig ang kanilang boses sa usapan. Protection of what is important. Sa bawat paaralan, ang pinaka-importanteng dapat nating protektahan ay ang instructional time. Ang oras ng pagtuturo at pagkatuto sa loob ng classroom. Dapat nating iwasan ang mga distractions na nakakaabala rito. Pero kasama rin sa mga pinoprotektahan natin ay ang ating values at kapaligiran, gaya ng CLAYGO o Clean as You Go. Sa pamamagitan ng CLAYGO, pinoprotektahan natin ang disiplina at ang kaayusan ng ating school para maging komportable ang lahat sa pag-aaral. It's all about protecting the environment that supports our students' growth. Traditions. Ang tradisyon ay ang mga ritual at seremonya na nagpapakita kung ano ang mahalaga sa ating school. Halimbawa, ang taunang Recognition Day o ang pagdiriwang ng Foundation Day. Ang mga ito ay hindi lang basta events. Sila ang nagbubuklod sa atin at nagbibigay ng sense of history at pagkakakilanlan sa bawat estudyante at guro. Sa pamamagitan ng tradisyon, na ipapasa natin ang ating mga values sa susunod na henerasyon. Punta tayo sa huling element ng positive culture, honest and open communication. Napaka-importante nito para sa isang healthy na school culture. Ibig sabihin may kalayaan ang bawat isa na magsalita, magbigay ng feedback at magbahagi ng ideya ng walang takot. Kapag may honesty, mas madaling ma-address ang mga problema at mas mabilis tayong nakakabuo ng solusyon. Ang tapat na komunikasyon ang bumubuo ng matatag na pundasyon ng tiwala sa pagitan ng school heads, teachers at maging sa ating mga stakeholders. Pag-usapan naman natin ang shared norms. Ang norms ay ang mga social glue na nagpapanatili sa kaayusan ng school. Ito ay nahahati sa dalawa: teacher norms at student norms. Ang mga ito ay ang mga kolektibong inaasahan sa kung paano tayo dapat kumilos at makitungo sa isa't isa. Kapag ang mga norms na ito ay shared o naiintindihan at sinusunod ng lahat, nagkakaroon tayo ng isang organisadong kapaligiran na nakafocus sa pagkatuto at pagrespeto sa bawat individual. Dumako tayo sa student norms. Ano ba ang inaasahan natin sa ating mga mag-aaral? Kasama rito ang pagpasok ng maaga, pagiging handa sa klase, at ang pagpapakita ng respeto sa kapwa estudyante at sa mga guro. Pero higit sa pagsunod sa rules, ang student norms ay tungkol sa pagbuo ng habit ng excellence at discipline. Kapag ang mga bata ay may malinaw na gabay sa kung ano ang tamang gawi, mas nagiging madali para sa kanila na mag-focus sa kanilang pag-aaral at personal na pag-unlad. Ngayon ay tingnan naman natin ang teacher norms. Bilang mga guro, tayo ang role models. Kasama sa ating norms ang pagtuturo sa iba't ibang paraan, pagkilala sa mga bata sa kanilang pangalan, at ang tunay na pagkalinga sa kanilang nararamdaman. Dapat tayong maging modelo ng growth mindset at laging magpakita ng good attitude. Maging mahinahon, gumamit ng mabuting salita at magkaroon ng mahabang pasensya. Tayo ang nagsiset ng standard para sa ating mga estudyante. Tandaan, ang school culture ay ang karakter ng ating paaralan na higit pa sa structure o resources nito. Ito ay nililikha nating lahat at hindi ito namamana. Kasama sa school culture ang school climate, pero mas malawak ito dahil kasama rito ang history at core values. Ang layunin natin ay laging bumuo ng isang positive culture na mag-i-inspire sa bawat isa na maging mahusay. Maraming salamat sa inyong pakikinig, class. Sana ay isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo sa Chapter 10.